Ang isa sa pinakamalaking fisheries research ship ng China ay nakitang naglalayag sa archipelagic waters ng Pilipinas. Iniulat mismo ito ng isang maritime expert mula sa United States na nakatuon sa mga ginagawang illegal ng China sa West Philippine Sea. Ang Lanhai 101, isa sa dalawang pinakamalaking barko sa pagsasaliksik ng pangisdaan ng China, ay naglalayag na sa ngayon sa mga karagatan sa loob ng Pilipinas. Ayon kay Ray Powell, director ng Sealight, isang programa ng Gordon Nutt Center ng Stanford University para sa National Security Innovation, lumilitaw na ang nasabing dambuhalang barko ng China ay nasa loob na mismo ng mga karagatan ng Pilipinas at tila wala nang pakialam ito sa mga otoridad ng bansa tulad na lamang ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy na hindi man na nakita sa mga radar. Saad niya, the Lanhai 101, one of China's two largest fisheries research ships, is now transiting the Philippines' archipelagic waters. It appears to be en route to the Philippine Sea. Its companion, Lanhai 201, continues to survey the Arabian Sea. Maraming mga eksperto ang humingi ng panig ng Philippine Coast Guard hinggil sa tweet ni Powell, ngunit hindi pa ito tumutugon sa oras ng pag-post na ito. Ang patuloy na agresyon ng Beijing ay batay sa panggigiit nito ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea, habang patuloy nitong tinatanggihan ang 2016 arbitral ruling na epektibong na-dismiss sa mga claim nito at nagdesisyong pabor sa Maynila. Samantala, sinabi ng Vietnam Ministry of Defense na si Senior Lieutenant General Wang Quanchen sa kanyang sideline interview sa Hanoi sa pagbisita ng kanyang Indian counterpart na si Indian Defense Attaché Colonel Motores Kisnan na ang problema sa South China Sea ay hindi matatapos hanggat hindi tumitindig sa kanilang mga ipinaglalaban ang mga bansang minamaliit ng China. Ayon kay Chen, ang Vietnam ay handang lumaban at ibuwis ang kanilang mga buhay kung ang kanilang mga karapatan sa karagatan ay pilit na kinukuha ng ibang lahi, partikular na dito ang bansang China. Payo niya sa mga bansa na patuloy na hinaharas ng China ay tumindig at ipaglaban ang mga karapatan nito kung ang pag-uusapan ay legal na aspeto. Hindi man binanggit ni Chen ang nasabing bansa pero maraming mga eksperto ang nagsasabi na Pilipinas ang kanyang itinutumbok dito kung saan patuloy ang mamainit na banggaan sa komunistang bansa na China sa West Philippine Sea. Wala pang naging payag ang pamunuan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas tungkol sa naging payag na ito ni General Chen. Pero iginigiit ng pamunuan, partikular na dito ang National Task Force on the West Philippine Sea na 24 oras na binabantayan ang lahat ng katubigan na nasasakupan ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas.